iron and magnesium. At ito ho ay very rich din in antioxidant. So, lalo na doon ho sa balat niya that can help protect our cells sa mga oxidative stress, potentially reducing yung risk ng mga chronic diseases. At nakatutulong din ho ang high fiber content nito, especially ho sa skin pa rin, sa balat. Nakaka-promote ho ng healthy digestion. Siyempre ho, nakaka-prevent ho ng constipation. And meron din ho itong prebiotic, yung pagkain ho ng probiotic. At madali ho makabusog. And siyempre ho, pwede ho itong gamitin for losing weight. Kasi kung madali kayong mabusog, matagal kayong magutom, nakaka-control ho ito ng appetite at kain kayo ng kain. Mababawasan ho yung appetite nyo. And maganda rin ho ito sa heart health because of the potassium content. Di ho ba ang potassium nakakababa ng BP? Tandaan nyo ho yan, basta potassium ang kasunod ho niyan pambaba ng BP. Nakaka-regulate ho kasi yan ng blood pressure. At yung fiber content ho, bukod sa preventing constipation, nakaka-lower din ho yan ng cholesterol level. At yung sa blood sugar, meron kasi ho itong resistant starch na tinatawag, pinalamig na hong cooked potatoes, tulad ho ng potato salad. So di ho ba niluto na yon tapos pinalamig. It has been shown na nakaka-improve ho ito ng insulin sensitivity, which may aid in blood sugar management. At sa pagluluto ho, pwede hong i-retain ang nutrient-rich skin, yung balat ho, para ho marami hong fiber dun and antioxidant. Pero ho, siyempre, galing ho yan sa lupa, so kailangan ho linising maigi. At kung may ozonizer machine ho kayo, i-ozonize nyo ho. Kasi di ba malupa-lupa pa ho yan pagka hindi nyo hinugasang maigi yan and ozonize. Yung cold potato naman ho, after cooking, i-cool nyo ho yung potato para ma-increase yung resistant starch content para ho sa may mga diabetes. And paano po ang mga healthy preparation? Pwedeng steaming, pwedeng baking, or boiling. Mas healthier ho yun kaysa ipa-fry nyo siya. O di ba ang french fries natin fries. So, hindi ho yun ang healthy. Steam, baking, or boiling. Mas healthier way po of preparing potato. At yun nga ang sabi natin, caution po kasi ang potato ay meron hong glycoalkaloids. Tandaan nyo, glycoalkaloids, which is mainly solanine. Yan na nga ang sinasabi ko sa inyo, which can be toxic. Nakakalason po in high amounts. At yung mga patatas ho na may green spots, basta ho green spots, tanggalin niyo ho yun. Kasi ibig sabihin higher ang level ng solanine doon ho sa may mga greenish part. At may health benefit nga po ito sa ating gut or sa ating digestive system. Kasi ho yung resistant starch and fiber sa patatas, nakakasuporta ho ito sa ating digestive system. Nakaka-enhance ho ito ng immune function, ng ating mood, and even weight management. And yung resistant starch sa mga pinalamig na hong potatoes, ayun, they act as what? Prebiotic, which is pagkain ho yan ng mga probiotic or good bacteria. And for weight management, very effective ho ito kasi due to their high satiety index. Sabihin ho, madali ho kayong mabusog. So, potatoes can help with weight control by making people feel full for longer. Matagal ho kayong magutom at mabilis hong makabusog. So, pinoprovide niya ho tayo ng bulk fiber but fewer calories. And mas best consume ho siya kapag ka ho may balat to maximize fiber intake. But kailangan ho, pag hindi nyo siya babalatan is what? Kailangan ho, ni-run nyo ho siya sa running water and inosonizer ninyo. And kuskusin nyo ho ng kamay nyo yung skin nila para yung mga nakadikit hong mga soil matanggal. At may mga pag-aaral ho na nagsasuggest na nakatutulong ho ang mga antioxidant nito sa cancer. So, nakaka-prevent ho kasi ito ng oxidative stress, nakaka-reduce ho ng cancer risk. Huwag lamang ho sobra-sobra sa amount because of the what? Of the solanine content. At ang carbohydrate form po ng ating mga patatas ay complex carbohydrate, which is primary energy source ho yan.
beneficial ho yan para sa mga athletes or active individuals. Ang potassium content din ho nakaka-aid sa electrolyte balance, preventing cramps and enhancing muscle function. Di ho ba? Kaya yung mga athletes, ang gawin niyo hong baon in between is banana and potato. Kasi ho, ang potato, kasama na ho, may carb na ho kayo dyan, pero lower calories lamang. So, sa potassium content, pareho hong mataas ang potassium content. So, makaka-address ho ito sa mga pulikat, lalo na ho sa mga athlete at sporty. But, tandaan niyo ho, mas mataas pa ho ang potassium content ng potato kaysa ho sa banana. So, sa mga may CKD, ang alam niyo lang ho, banana, bawal kasi mataas ang potassium. But, hindi lang ho banana, pati ho potato, mas mataas pa ho sa banana ang potassium content. At mas nakaka-retain ho ng more nutrients and fiber pagka baking and boiling with skin on ang ginawa nyo. And steaming over boiling, nakaka-reduce din ho ito ng nutrient loss. So, nababawasan ho yung nawawalang sustansya. Mas nakaka-preserve ho ng more vitamins. At yung cooling, palalamigin nyo ho for resistant starch, cook or cooled potatoes, tulad ng nilalagay sa potato salad, are higher in resistant starch, which benefits blood sugar level and gut health, prebiotic, and resistance sa mga may mga insulin resistant na type 2 diabetes. And avoid frying. Yung pangahong pinakagusto natin yung french fries yung pinirito ho But frying can increase the formation of acrylamide. Ito ho ay isang compound that is linked to cancer. So, mas maganda ho for baking or roasting instead. And how to store potatoes? Kailangan ho sa cool, dark, and dry place, no? They last longer when kept in cool, dark, and dry place. Yung exposure ho sa sunlight, pag naaarawan ho sila, can turn them into green. So, di ho ba sabi natin ang mga greenish spots sa potato, mataas ho ang solanin content nun, kaya kailangan ho tanggalin yun. I-avoid din ho ang refrigeration. So, storing potatoes in the refrigerator, nagko-cause din ho ito ng starch to convert into sugar. Nagre-resulta ho ito sa altered flavor and browning during cooking. So, wag ho i-ref. Keep away from onions. Wag niyo hong itatabi o isasama sa mga onions. Potatoes should be stored separately. Kasi ho, yung amoy, di ho ba maamoy ang onions? The gases that is emitted by onions, nakaka-accelerate ho ito ng sprouting and spoilage of potato. And alam niyo ho ba na ang pressure cooking, mas nakaka-retain ho ng more vitamins compared sa boiling. At also, ginagawa hong ang patatas ay mas digestible, mas madali hong tunawin, and preserving resistant starch. At alam niyo ho ba na ang potato o patatas, yung starch niya can be used to create biodegradable plastic. So, ito ho ay increasingly being adopted as an eco-friendly alternative to petroleum-based plastic. Ganun po, ginagawa na ho nila itong alternative in making plastic. Also, biofuel production. Ang patatas can be converted into bioethanol. Isa ho siyang renewable fuel source. This has been researched as a way to produce fuel from agricultural waste or surplus. So, ang patatas ay napakasustansya at mas maganda yan. Tulad ho sa nating na-discuss ay marami ho siyang health benefits. Huwag lamang ho sa sobra at huwag sa mga tao may inflammation and may mga masasakit at arthritis. Kasi ho, may solanine content siya which is toxic in high amount. Habang ho tayo ay naka-promo package pa sa ating detox protocol, buy lamang ho kayo ng ating buy 2 plus 1. Bili ho kayo ng isang detox, isang blood cleansing. Ma-free nyo ho ang ating vector scan, which is a Russian technology. It catches the body before the onset of diseases. And bukod po doon, automatic ho, member kayo ng ating wellness program wherein magkakaroon ho kayo ng health card dyan, wherein iprepresent nyo ho ito lagi tuwing magpapacheck up po kayo ng walang bayad for 1 year. And yung atin hong mga drip, beauty, slimming, whitening drip,
Plus, kung gusto nyong all-in-one power drip, pwede ho kayo magpa-drip, wala pong check-up. So, ang hindi lang ho pwede nang walang check-up, yung may allergy. Pag may allergy ho kayo, kailangan yung magpa-check-up sa akin. At yung atin hong sabon, itandem ho ninyo sa ating mga drip at IV anti-aging soap, IV whitening soap. Available ho yan sa Shopee, yan ho hahanapin ninyong pangalan. At kung hindi ho kayo marunong mag-Shopee, i-text nyo ho sa amin ng name, address, and contact number at kami ang mag-order para sa inyo. Naka 5 plus 1 pa rin ho, bili kayo ng 5, libre ho ang pang-anim. And samantalahin nyo ho habang meron pa ho ang 5 plus 1 kasi ho until supply last, marami na hong nag-avail kasi baka ho tayo maubusan na ho ng stock. Napaka-effective ho nitong pampaputi kahit pareho kayo ng pampaganda at talino, lamang ho lagi plus factor ang mas maputi. At gawin nyo na hong pangregalo ito elderly sa inyong mga sarili na kahit ho sa simpleng sabon ay binibigyan nyo ho ng something special ang inyong sarili. Ang skin ho, pagka ho maganda ang skin ninyo, maputi, banat, walang mga blemishes, nakakadagdag ho ito sa self-esteem ninyo. Yung tingin ho sa inyo ng ibang tao. Hindi ho ba yung mga mapuputi, makikinis, kahit po pupunta ng mall, naka-chinelas lang yan, naka-t-shirt lang. Mukhang mayaman. No? Kaysa bihis na bihis kayo, naka-high heels pa kayo, pagkatapos ko ang skin ninyo, ang daming libag, nakakababa din ho ng self-esteem yun. No? Kasi ho, parang ang labas poor ang hygiene ninyo sa inyong sarili. Iba ho ang tingin sa inyo ng tao pagka maganda ho ang inyong skin at kayo ho ay flawless. At yung mga ayaw ho ng opera, pumunta ho kayo sa amin, no? Yung may mga gallstone, kidney stone, barado ang puso, wala hong opera. Protocol ho tayo dyan, yung mga may dinadialysis, mataas ang creatinine, may sira ang kidney, ascites, fatty liver, cirrhosis, at gusto makaalis sa maintenance ng diabetes and high blood. There is a way out. May protocol po tayo dyan, but wala hong magic. Ha? It is also a process. So taon ho, years, maraming taon bago kayo nauwi sa ganyang sakit. It is also a process para ibalik kayo sa normal. Pero ho, may paraan. At yung mga elderly na ayaw ho maging alagain, ngayon pa lamang ho magpa-check up at magpa-treatment na ho kayo sa amin. Huwag niyo hong hintayin na maging bedridden kayo bago kayo kumilos at gumawa ng paraan. Kasi ho, pagka bedridden kayo, pati ho pagkain at pati pagpunta ninyo sa CR ay hindi ho ninyo kayang gawin dahil sa hindi kayo makatayo at makalakad. Napakalaking problema niyan. Kung kayo'y matanda na, tapos wala pa ho kayong naipon dahilan sa ginastos nyo rin ho lahat sa inyong mga anak, kamag-anak. Nung kayo ho ay matanda na, kayo na ho ang walang naipon, kayo ho ang kaawa-awa. So wala ho makakagawa ninyo kundi kayo, before pa ho mahuli ang lahat, gumawa ho na kayo ng source ng pampagamot ninyo. So pagka ho kayo kahit matanda na, kung kayo hindi bedridden, makakakilos ho kayo para sa inyong sarili. So ito ay lagi kong sinasabi, and this is a wake-up call para ho sa mga ating mga elderly. Ang dami ho kasing ganito sa pasyente sa clinic. Naaawa po talaga kami. So, IB mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 0428. Nagpalab po ako, doktora, may infection, UTI, high creatinine. Okay po. Siguro very recurrent ang inyong pag-UTI. Kasi kung paminsan lang naman, hindi ho enough yun para sirain yung kidney ninyo. Pag tumaas ho ang creatinine ninyo, ibig sabihin 75% or more ng kidney ninyo is already damaged. Or pag recurrent UTI, recurrent kidney stone, nakakasira ho talaga yun ng kidney. But also, try to check other factors tulad ho ng uncontrolled BP, uncontrolled sugar, high uric acid, yung may mga autoimmune disease like lupus, at may mga polycystic kidney disease, pag-inom ho ng pain reliever, and yan nga ho, recurrent UTI and recurrent kidney stone. Ngayon, magpunta ho kayo sa amin kasi kadalasan, pagka ho sa nephrologist kayo pumunta, nakafocus na lang ho sila sa kidney. Hindi na ho tinitrace kung ano ho ang nakasira ng kidney ninyo. So, hanggat hindi nyo na-address kung ano yung factor na nakasira sa kidney ninyo, tuloy-tuloy pa rin ho ang deterioration ng kidney ninyo. So, kumbaga, wala na nga hong gamot sa conventional medicine sa may
tumataas ang creatinine kung hindi dialysis. Hindi naman ho gamot ang dialysis, panglinis lang ho yun ng dugo kasi hindi na ho masyadong nagfa-function ang kidney ninyo. Tapos yung root cause pa na nakasira ng kidney ninyo, hindi pa ho na-address. So, doble harm. Wala ho kayong aasahan sa sirang kidney, and pag hindi ho nagamot ang root cause, patuloy pa rin hong sisirain ang inyong kidney. And kadalasan ho, pag nephro ang sumalo sa inyo, kidney lang ho yan. Wala na hong pakialam yan sa BP ninyo, sugar ninyo, and others. Ilang ulit man ho kayong i-transplant, sisirain pa rin ho ulit ang inyong katawan ang transplant sa inyo kung hindi nyo ho maa-address ang root cause. Yan ho ang kadalasang hindi alam ng pasyente. At maganda ho ngayon palang ayusin na kung di pa kayo dinadialysis. Kasi pag kayo na kidney transplant, habang buhay ho kayo, iinom ng immunosuppressant, which is hindi rin ho alam ng pasyente yan. So para kang may AIDS, maubuhan ka lang, ikaw na ang may ibo. So kasi ho, wala naman din kayong choice. Pag di nyo ho ininom yung immunosuppressant, baka ho i-reject ng katawan ninyo yung bagong transplant sa inyong kidney. So, wala tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Makati Avenue, corner General Luna Street. Open ho kami pati Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lang ho magpalista kayo ahead. And may mga promo detox ho natin na buy 2+1. So, bili lang ho kayo ng isang detox, isang blood cleansing, ma-free nyo na ho ang vector scan.